sapagkat si Kristo'y darating. Simula noong unang-una na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangako ang Beten ay maglilingin, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, na sa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga ginigilig kong kapatid, patuloy ang ating paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon. Subalit wag nating kalimutan na si Jesus ay dumating hindi lamang 2,000 taon na ang nakalilipas. Siya'y patuloy na dumarating sa piling natin, lalo na't kapag tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikipagtagpong ito sa pamamagitan ng pag-amin sa mga nagawa nating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon
sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hiniran niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayo'y sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon nila. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang pangyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ayaw niyong gumising ng madaling araw, ha? Bagamat tayo ay nasa simbang gabi, kaya puti ang suot ng pari, tayo rin ay nasa 3 linggo ng Adbyento. Kaya nga po yung kandila sa Advent Wreath ay may sindi na ang 3. Kaya't ang mga pagbasa natin, kung kayo ay nagsimba kahapon, kagabi, ay siya ring pagbasa natin sa gabing ito. Bakit tinatawag ito na Gaudete Sunday o Linggo ng Kagalakan? Sapagkat malapit na ang Pasko. Kung ang unang bahagi ng Adbyento muna unang linggo at ikalawa ay nakatutok sa pagdating ni Jesus sa katapusan ng daigdig o sa katapusan ng ating buhay, ngayon naman, ang focus ng ating pagdiriwang ay ang paghahanda natin sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kaya, kagalakan ang sabi sa atin. Sa ikalawang pagbasa, narinig natin si San Pablo na nagsabi sa kanyang mga nasasakupa sa Thessalonica, magalak kayong lagi, rejoice always. Pero mga minamahal kong kapatid, huwag nating kalilimutan na ang kagalakan ay bunga. Joy is a fruit. Gladness is a fruit. You have to plant something in order to harvest joy. Meron kang dapat na itanim para umani ka ng kaligayahan o kagalakan. Gusto nating maging masaya. Yan din ang gusto ng Diyos.
Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo, ito ang ibig ng Diyos. Gusto nating maging maligaya. Pero saan magmumula ang tunay na kaligayahan? Saan manggagaling ang tunay na kasiyahan? May dalawa po akong binhi na ibibigay sa inyo. Ang unang binhi na parang na dapat niyong itanim ay ito. Ang binhi na kung saan gagawin natin ang Diyos na pinakauna sa lahat ng bagay. Let us make God number one in our lives. Sa Salmo Responsorio, narinig natin ang awit ni Maria, ang Magnificat. At ang sabi ng mahal na Birhen, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Itinuro ni Maria ang lahat sa Diyos. Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Huwag nating kalimutan yan. Let us enjoy the gifts, but let us not forget the giver. Sometimes that is our problem. We focus only on the gifts. Pera, katanyagan, magandang bahay, mamahaling kotse, magandang trabaho, buong pamilya, payapang tahanan. Lahat ng iyon ay mga pagpapala ng Diyos. Pero wag nating kalimutan ang nagbibigay. Kasi kung nasa atin man lahat ang mga material na bagay, ngunit wala naman sa atin ng Panginoon, wala naman sa atin ng Diyos, walang kwenta ang mga material na bagay. Look at some celebrities. Local and foreign. Popular. Ang daming followers sa Instagram. Millions ang sumusunod. Pag sinabi, ito ang kanyang ginagamit na damit, bili dito, yung mga tao, aasamin na makabili din ng ganung damit. Ang dami nilang followers, ang dami nilang mga blessings, ang dami nilang mga salapi, everything at their fingertip. Pero bakit? Bakit may mga ilan pa rin na mga celebrities na nagpapatiwakal? Nasa inyo na ang lahat. Masasarap na pagkain, magagandang damit, magandang tahanan, may mga bodyguards, sinusundan ng mga tao, popular. Pero bakit kuminsan mababalitaan natin isang celebrity nagpatiwakal? Siguro may kulang. At ang kulang ay ang Diyos. You may have every material blessings in life, but if you do not have God, you have nothing. Pero makakakita kayo ng mga pamilya, simpleng tahanan, simpleng pagkain, simpleng sasakyan, nakapag-aaral ang mga anak, simple. Pero masaya. If we make God number one in our lives, we may not have all the blessings in the world, but we will find joy. Yun ang una. Ang binhi ay itanim natin. Ang binhi kung saan kinikilala natin ang Diyos ang pinaka
mahalaga. Ang ikalawang binhi ay yung ipinakita ni Juan Bautista sa Ebanghelyo. Tinanong siya ng mga Pariseo, ikaw ba ang propeta? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang Mesiyas? Kung sasabihin ni Juan Bautista, oo, ako nga, maniniwala ang mga tao. Kasi marami na siyang mga tagasunod. Sikat na siya. Sinusundan na siya ng mga tao at gustong magpabinyag sa kanya. Pero naging totoo si Juan Bautista. Sabi niya, hindi ako ang Mesiyas. Tagapaghanda lamang ako ng daraanan ng Mesiyas. If we really want to be happy, let us be true to ourselves. Huwag tayong magkunwari. Alam nyo, yung ng mga 60s, no, it will reveal my age, no? Merong isang grupo ng singers, The Platters, no? Inabutan niya ng mga lolo at lola ninyo na naririto, The Platters. Ang isa sa kanilang mga awitin ay yung The Great Pretender. Oh yes, hindi ko nakakantahin na, malat ako eh. Oh yes, I'm a great pretender. Ganyan tayo kuminsan eh. Mapagpanggap. Bakit? Kasi ikinahihiya natin kung ano tayo. O ayaw nating tanggapin kung sino tayo. Kaya nagkikreate tayo ng isang katauhan at yon ang ipinipresent natin sa tao. Pero hanggang kailan ka magpapanggap? Hanggang kailan ka magkukunwari? Nakakapagod din yun, ha? Yung lagi ka na lang nakaabang kasi baka mabuko ka na sa squatter ka lang pala nakatira. Pero kung umasta ka, kala mo kang taga Forbes Park. Be truthful. You don't have to prove anything. Basta totoo ka sa sarili mo. At huwag nating ikukumpara ang ating sarili sa ibang tao. Because it will make us either jealous or arrogant. Jealous. Sasabihin natin, nako, bakit siya ang kinis ng kanyang balat? Ang balat ko, Diyos ko, may kurikong pa. No? Bakit siya ang tangkad niya? Ako, no? Ang panda ko. Bakit siya ang tangos ng ilong niya? Ang ilong ko parang dinaanan ng pison. You always compare yourself. You will find people who will be greater than you, better than you. At magiging malungkot ka kasi hindi mo siya matapatan. Naiinggit ka kapag ang kapitbahay mo may bago na naman TV. Mas malaki kaysa dati. Pero bakit hindi tayo masyahan kung ano meron tayo? Inggit. Yan ang sumisira sa buhay natin. Pero pag kinumpara naman natin ang ating sarili, pwede rin naman tayo maging arugante. Kasi may makikita tayo mga tao na below sa level natin. Walang pinag-aralan, no? Madungis ang damit, hindi marunong mag-Ingles, no? So either we become jealous or we become arrogant because we are not truthful to ourselves. And we will not be happy. Happiness is the fruit of making ourselves, accepting ourselves as who we are. Okay na yun, no? Tama na, no? Yun lang po. At sana, hanapin natin sa tamang lugar, tamang paraan, ang kaligayahan. Pag si Jesus o ang Diyos ang number one,
At kapag tayo ay totoo sa ating sarili, aanihin natin ang tunay na kagalakan. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama, na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Sa bawat panalangin ang itutugon natin ay, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng illegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao. Maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang mga intensyon sa misang ito, gayon din ang mga intensyon natin sa pagsisimba natin gabi-gabi. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak
at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Inihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sana
Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
lalaki ang sanggol. Tatawagin siya, Emmanuel, Emmanuel. Sa lalaki ang sanggol. Magalang isinilang ang Poon, sasapsapan siya'y nakahinay. Nagpahayag ang mga anghel, malapit sa'yo. Sa magalang isinilang ang sasapsapan siya'y Isang magalang isinilang ang batang lalaki, sasapsapan siya'y nakahinay. Nagpahayag ang mga anghel, lumalupari, kahulugan na sa atin ang Diyos. Na sa atin ang nasa atin ang Diyos. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una pong announcement, kung meron po kayong mga baby Jesus sa inyong mga tahanan, sa inyong mga Belen, pwede nyo itong dalhin sa December 24 kapag kayo nagsimba sa anumang oras na inyong dadaluhan. At ito'y ating babasbasan. At sana ang maging sentro ng ating pagdiriwang ay ang Panginoong Hesus. Ikalawa po, ang ating schedule sa December 24 ay 4:30, 8 at 10 sa umaga at 8 p.m. Wala po tayong 6 p.m. sapagkat meron po tayong mini concert sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. So ang ating midnight mass ay 8:00 ng gabi. At nais ko ring pasalamatan ang mga naglingkod sa ating misa ngayon, ang ating mga volunteers servants. At ang umawit sa ating misa, sila po ay mga dati kong parishioners sa Paco, ang Paco Parish Scholars, no? Kaya po yan gumaling dahil ako po ang nagturo diyan. Joke, no? So thank you sa choir, sa guest choir, at palakpakan naman natin yung choir. At palakpakan din natin ang mga nag-serve sa ating banal na misa. At kayo rin na dumalo sa pagdiriwang na ito.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo't hingin ang pagbabasbas ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. Amen. At siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nakatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Salamat sa'yo, biyaya, sa mabuting balitang dala. Ipapamahagi iyong pagkapalang, pag-ibig na